Good evening mga ka-Jugols. So happy Friday guys. So mag-ala na lang tayo update ngayong Friday evening. So sana ma-post ko din to ngayon. Kung hindi, mapapanood nyo to ng Saturday morning. Okay? So yung mga available natin guys, yun pa rin naman Yamabuki, PKBM, Cheetah, ano ba, Red Eyes na PKBM, ayun, Marble na Veiltail. Ayan, so ito yung mga kinocross natin. And then ito yung mga fry natin, mostly napanganak sila ng March 19 o yung span na yun, yung weeks na yun, mid-March. So itong lahat na to mga ano na yan, mga 2 to 3 weeks na ang age niyan. So nakita nyo naman sa previous video ko, so hindi na natin masyado pupuntahan yan. And then dito sa baba guys, mga 10 gallons natin, so yun nga pala yung size nyan. So para sa mga nagtatanong, meron tayong video about sa size ng tank, so lipat na lang kayo doon. So FAQs number 1 yata yan. Okay, so puntahan nyo na lang yan. So sa 10 gallons natin, meron tayong mga growth na kailangan na ilipat. Same dun sa mga dito. Itong last tab na to, hindi ko pa to nalilipat. Okay, then ito yung mga PKBM natin. Ayan, madilim lang yung, mag-green lang yung tubig nila, so medyo madilaw dahil sa feeds. Ayan, so feeds yung pinapakain ko sa kanila ngayon, tsaka Chubipex. Ayan, pero ano, malinaw yan. Maano lang, mag-green, madilaw ng konti. Hindi ko alam bakit ganun yung feeds ngayon, medyo madilaw. Ayan, so busog na sila kaya nasa ilalim. Okay, and then dito guys, yung mga PKBM natin, ito yung sinasabi kong kailangan i-gender. Dito naman guys, sa luma nating rack, dito sa taas, meron tayong mga PKBM male. So meron pa tayo ilang pair ng white eyes guys. So para sa mga nagtatanong, ayun, so PM na lang kayo. Then dito sa Choco Marble natin, ayan, so nagko-cross tayo sa Red Eyes at saka sa Choco Marble na male natin. Ayan, so yun yung mga soon available natin dito. So ito yatang isang to, counted to as Golden Zebra. Hindi ko sure eh, pero ayan, tingnan natin. Meron kasi siyang tuldok sa mukha, kaya hindi ko binibenta yung iba dyan. Ayan, kung nakikita nyo, meron silang mga ayan, skin blemish, kaya hindi sila talaga in-out sa Jugols guys. So hindi ko kayo bibigyan ng ganyan. Ayan. So ito naman guys, sa dark choco natin, available pa rin. So meron pa tayong dalawang trio na available. Pero meron pa tayo sa labas kung interested kayo. So mabibigay naman natin. So nakapag water change ako guys, isimula kahapon hanggang kanina. Yun nga lang, hindi ko pa kinakaskas yung algae sa glass nila. So bukas mag water change ulit tayo. So binabawasan ko kasi talaga ngayon yung mga shrimp, mga snail pala, snail, para medyo maganda sila tingnan sa summer. Okay, then bukas pagbablog ulit tayo, so panoorin nyo. Ito nga pala sa pagkain, so maraming tatanong ano pinapakain ko sa mga molly. Sa pagkain natin, Chubipex pag meron, ayan, pino, ayan, Chubipex, Primash, Spirulina, PO1. Ayan, walang mali dun guys. Kung pellets lang, wag yung sinasabing pellets lang yung pakain nyo kasi wala namang problema dun guys. So dati, nung siguro first year ko na nag-iisda, puro pellets yung pagkain ko, pero nagja-jumbo naman yung mga isda. So nasa ano lang din yun, sa size tsaka jeans ng isda nyo. Ito yung proof guys sa pagkain, no? So Spirulina, so Primash, ayan, mas maraming i-Primash ko. Ayan, then meron tayo nito, ayan, kay Sir MR Gapi. Ayan, so pinatikim niya sa mga isda ko tong APK. So meron tayong content nito sa APK, abangan niyo yan guys. Ayan, then meron din tayong dried Chubipex, pinapakain din natin sa isda yan. So ito guys, mga BBS natin, hinahatch natin, ano yan, Deep Blue. Ayan, so yan yung brand na ginagamit natin para sa BBS natin. Meron pala tayong susunod na video guys about sa airline. Okay, so yung sa size naman ng tank, sobrang dami nagtatanong, dinidirect ko na lang kayo dun sa FAQs number 1. Okay, and then para naman dun sa mga nagtatanong kung bakit ba, well yung iba guys for beginner lang, pero may sense naman yung tanong ng iba na bakit ba kailangan hindi crowded. Okay, so una-una sa lahat, water quality. Pangalawa, oxygen. Actually, una oxygen eh. Oxygen, susunod water quality, tapos sa pagkain. Pero syempre talaga kapag crowded, mas limited yung room for growth ng isda. Isa pa guys, meron kasing chemical na nilalabas yung mga isda na talaga naglilimit ng growth nila kapag madami sila. Kapag ni-research nyo yan guys, meron talaga na
basis, yung mga nagsasabi na per inch ng isda ay merong equivalent na liters or gallons ng tubig. Kasi merong chemical na nilalabas sa isda, hindi ko lang kabisado kung anong chemical yun. Parang nag-inhibit ng growth nila or pumipigil sa paglaki nila pag masyado silang marami sa tank. Mas madaling dumadami yung hormone na yon sa or chemical na yon sa tubig, kaya medyo natitigilan yung paglaki nila. So mas advisable na pag marami kayong isda, mas madalasan nyo yung pagwa-water change. Yun. So ano naman yun, masosolve naman yun ng water change, o kaya naman maglagay kayo ng ibang klaseng filter tulad ng mga, alam ko, activated carbon na nafi-filter out niya yung hormones na yon. Okay, so hindi ko lang sure. Siguro kung gusto nyo malaman yung about doon, gagawa ko ng separate video. Pero ganun yun sa size ng tank, guys. So kahit naman sa maliit na tank, kung nag-iisa lang yung isda nyo, syempre mas malaki yung ilalaki ng isda na yon. Okay, so lagi nyo ipa-factor in yung dami ng isda, laki ng isda sa size ng tank nyo. Okay, and then yung water change, syempre para ma-flush out yung mga hormones or chemicals na sinesecrete ng mga isda. Okay, so masyadong maraming ako nabanggit na out of context dito sa video na to. Pero yun, guys, so kaya nilalagyan natin yung mga lalagyanan nila para mas malaki yung room or hindi ka agad mapollute nung hormone na yon, yung tubig na ini-stayan ng mga isda. Okay, so yun lang, guys. So maraming salamat sa panonood. Abangan nyo, may vlog din tayo bukas. Doon na lang tayo pupunta sa kabilanan bukas na lang. May update ko kayo kung ano meron doon. Yan lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe. And ayun, happy Friday sa inyong lahat.